Sa sandaling ito, bahagyang nagbago ang aura ng antas Diyos. Isang napaka-hindi matatag na aura ang lumabas mula sa necromancer ng apoy na impyerno at direktang sumugod patungo sa anghel ng banal na espiritu. Ang anghel ng banal na espiritu ay nagtataglay ng puot ng tatlong tao, kay Lin Muyu, kaya't lahat ng atensyon nito ay nakatuon kay Lin Muyu. Dahil dito, hindi nito pinansin ang necromancer ng apoy na impyerno. Lahat ng kalansay na mandirigmang berserker ay sabay-sabay na lumayo mula sa anghel ng banal na espiritu, nagmamadaling tumakbo palayo. Boom! Ang sigaw ng paghihirap ng anghel ng banal na espiritu ay sabay na sumabog kasama ng apoy. Sunod-sunod na mga bangkay ang inihagis dito, lahat ay mga tao mula sa simbahan ng banal na doktrina kanina. Matapos silang mapatay, ang kanilang mga bangkay ay hindi na sayang, kundi naging sandata laban sa anghel ng banal na espiritu. Sa sandaling ito, ginamit ng kaliwang kamay ni Lin Muyu ang kasanayang pagsabog ng bangkay upang pasabugin ang mga bangkay, habang ang kanang kamay naman niya ay kumuha ng isang namuong dugo ng apoy na katawan. Nag-aalab ang apoy, nagsimula siyang muling magpatawag ng necromancer ng elemento. Alam ni Lin Muyu na hindi niya kayang patayin ang anghel ng banal na espiritu sa isang pagsabog lamang. Ang pseudo-Diyos ay mas malakas kaysa sa haring demonyong apoy na nagmula pa sa libu-libong milyang layo upang ialay ang kanyang buhay. Bukod dito ay walang limitasyon, kaya't maaari niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Ang mga profesional na nasa itaas ng level 70 ay may medyo malakas na lakas ng buhay, matapos mapataas ng ilang dosenang beses, ang lakas ng pagsabog ng bangkay ay ganoon din kalakas. Ang shockwave mula sa pagsabog ay halos pumutok na sa apoy sa katawan ng anghel ng banal na espiritu. Dahil sa patuloy na pag-atake, tiyak na nagalit na ang anghel ng banal na espiritu. Isang malaking espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espadang iyon ay hinulma mula sa banal na apoy, ang espada ng paghukom. Muli siyang bumulong ng mahina. Hindi mabilang na anino ng espada ang lumitaw sa himpapawid at pinalibutan ang mahigit 1,000 kalansay na mandirigmang berserker sa isang iglap. Sa liwanag ng espada, ang mga katawan ng kalansay na mandirigmang berserker ay nag-alab ng husto at mabilis na natunaw. Alam ni Lin Muyu na sa katunayan, ang mga kalansay na mandirigmang berserker na ito ay namatay na minsan. Dahil sa pagkakaroon ng aura ng immortalidad, matapos silang tumanggap ng nakamamatay na pinsala, nakabawi sila ng kalahati ng kanilang lakas ng buhay. Ngunit kung pagkatapos noon ay patuloy silang aatakehin, maaari pa rin silang mamatay. Isang napakalaking lakas ang ganap na binaliwala ang talentong komprehensibong koneksyon ni Lin Muyu at direktang puminsala sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Hindi nagulat si Lin Muyu. Masyadong mababa ang kanyang level, kaya't hindi sapat ang lakas ng kanyang mga kasanayan. Bagamat napakalakas ng mga katangian ng mga kalansay, iyon ay mga katangian matapos mapataas. Ang kanilang orihinal na lakas ng buhay ay hindi maituturing na malakas, kaya't kapag nahaharap sa napakalaking atake, sila ay matatalo sa isang iglap. Kapag nangyari ang pagkatalo sa isang iglap, mawawala rin ang epekto ng talentong komprehensibong koneksyon. Maaga niya itong napansin, at matapos tumaas ang kanyang level, natural na malulutas din ang problemang ito. Matindi ang atake ng anghel ng banal na espiritu. Ang espada ng paghuhukom ay pumatay ng mahigit 1,000 kalansay na mandirigmang berserker sa isang iglap. Mula nang magsimula ang labanan hanggang ngayon, 3 o 4 na segundo pa lamang ang lumipas, ngunit pumasok na ito sa matinding yugto. Muling iwinasiwas ng anghel ng banal na espiritu ang espada ng paghukom. Mahigit 1,000 kalansay na mandirigmang berserker ang napatay sa ilalim ng talim na iyon. Ang apoy sa katawan ng anghel ng banal na espiritu ay patuloy pa ring nag-aalab ng husto. Hindi na makilala kung alin ang kanyang banal na apoy at kung alin ang apoy na sinindihan ng necromancer ng apoy na impyerno. Sa gitna ng 10,000 sinag ng banal na liwanag, isa pang necromancer ng apoy na impyerno ang sumugod sa anghel ng banal na espiritu. Isang malakas na ibuumti ang umalingganggaw, sumabog na ang pangalawang necromancer ng apoy na impyerno. Ang anghel ng banal na espiritu ay walang tigil sa pagsigaw ng kahindik-hindik. Isang pakpak niya ang naputol, at ilang bahagi ng kanyang katawan ang sumabog at naging pira-piraso. Ang paggamit ng isang namuong dugo ng apoy na katawan upang ipatawag ang necromancer ng apoy na impyerno ay maaaring makakuha ng isang atake na may lakas na katumbas ng antas pseudo-Diyos, sapat na upang malubhang masugatan ang anghel ng banal na espiritu. Gayunpaman, biglang napansin ni Lin Muyu na ang pagsabog ng necromancer ng apoy na impyerno ay hindi pinalakas ng kasanayang pampalakas ng sundalo. Kung hindi, sapat na ang ilang pagsabog lamang upang pabagsakin ang anghel ng banal na espiritu sa isang iglap. Ang banal na apoy sa katawan ng anghel ng banal na espiritu ay muling umabot hanggang langit. Sa loob ng banal na apoy, ang lason mula sa pagsabog ng esensya ng lason ay inalis. Ang banal na apoy ay muling bumalik sa dati nitong dalisay na kulay.
Ang mga sugat ng anghel ng banal na espiritu ay mabilis ding gumaling sa loob ng banal na apoy. Isang malaking bilang ng tubig dagat ang sumingaw. Ang singaw ay kumalat at bumalot sa buong paligid, na nagpapahirap sa paningin. Mahirap talagang kalabanin. Naramdaman ni Lin Muyu na bagamat ginamit ng anghel ng banal na espiritu ang banal na apoy upang pagalingin ang kanyang mga sugat at alisin ang lason, ang kanyang aura ay medyo mas mahina kaysa dati. Malinaw na ang kanyang lakas ay hindi rin walang hanggan, ang atake kanina ay nagdulot din ng kaunting epekto sa kanya. Lalong tumindi ang pamatay na intensyon ni Lin Muyu. Isang patak ng sariwang berdeng dugo ang lumitaw sa kanyang palad. Ang dugo ng makamandag na Diyos. Sa kasalukuyan, ang bangkay ng makamandag na Diyos ay nasa kanyang mga kamay. Siyempre, mayroon din siyang dugo nito. Ang makamandag na Diyos ay isang Diyos na nasa gitnang antas, ang dugo nito ay napakasariwa pa, at ang lakas na nakatago sa loob nito ay mas lalong nakakatakot. Ginamit ni Lin Muyu ang sariwang dugong ito upang ipatawag ang necromancer ng elementong lason. Isang berdeng liwanag ang tumago sa lugar na ginawang kakaiba ang kulay ng lugar sa loob ng 100 yarda. Isang kakaibang pinaghalong lason ang walang tigil na kumakalat sa loob ng ulap ng singaw. Isang necromancer ng elementong lason na may taas na halos 1 metro, na ang buong katawan ay naglalabas ng berdeng liwanag, ang lumitaw sa harap ni Lin Muyu. Pinalitan nito ang necromancer ng apoy na impyerno. Isang bilog na berdeng liwanag ang lumitaw sa ilalim ng paa ng bawat kalansay. Aura ng nakamamatay na lason, nagdaragdag ng aura ng apoy na impyerno sa lahat ng miyembro ng lehiyon ng mga patay. Nagdudulot ng 0 puntos na pinsala bawat segundo sa lahat ng kaaway sa loob ng 1,000 metrong saklaw. Nag-stack ng walang hanggan. Sa unang tingin, tila walang espesyal ang aurang ito, ngunit kung titingnang mabuti, ito pala ay napakalakas. Ang 1 puntos na pinsala bawat segundo ay napakahina, masasabing walang epekto. Ang pinakamahalaga ay ang huling katangian, nag-stack ng walang hanggan. Sa kasalukuyan, si Lin Muyu ay may 30,720 kalansay. Sa ilalim ng epekto ng walang hanggang pag-stack, ito ay magdudulot ng mahigit 300,000 puntos na pinsala bawat segundo sa lahat ng target na nasa loob ng saklaw. Ang mga propesyonal na kaparehong antas, kapag nahaharap sa aurang ito, ay hindi rin magtatagal. Kung patuloy na darami ang bilang ng mga kalansay, tataas din ang antas ng pinsala. Para kay Lin Muyu, walang kabuluhan kung marami o kaunti ang kaaway. Maging ang lehiyon ng mga patay o ang pagsabog ng bangkay, si Lin Muyu ay hindi kailanman natakot na makubkob. Ngayon, nakuha pa niya ang kasanayang ito, tiyak na kung gaano kahina ang kaaway, ganoon din karami ang mamamatay. Dati, maging ang mga kalansay o mga kasanayan, karamihan sa kakayahan sa pakikipaglaban ay umaasa sa talentong komprehensibong paglago. Tanging ang paglitaw ng aurang ito ang hindi umaasa sa talentong komprehensibong paglago. Masasabing, kahit wala siyang talentong komprehensibong paglago ngayon, si Lin Muyu pa rin ang pinakamalakas sa mga kaparehong antas, at kahit ang paghamon sa isang taong mas mataas ng 10 lebel ay hindi problema. Ang anghel ng banal na espiritu na kalilinis lang ng lason ay muling naging isang taong kulay berde. Tiningnan ni Lin Muyu ang necromancer ng elementong lason na lumitaw sa kanyang harapan, maging siya ay nakaramdam ng panlalamig ng buhok. Hindi dahil sa nakakatakot ang itsura ng necromancer ng elementong lason, sa halip, ang necromancer ng elementong lason ay medyo kaibig-ibig pa rin at mukhang tanga tulad ng dati. Ngunit ang lakas sa loob nito, ang magulo at walang kaayusang lakas na sumasabog ay higit na malakas kaysa sa necromancer ng apoy na impyerno na ipinatawag ng namuong dugo ng apoy na katawan. Umatras. Mahinang sigaw ni Lin Muyu, mabilis na umatras sa pinakamabilis niyang makakaya. Lahat ng kalansay ay agad ding umatras. Ang necromancer ng elementong lason ay lumitaw sa harap ng anghel ng banal na espiritu na parang nag-teleport. Halos 2 segundo ang lumipas, tahimik na sumabog ang necromancer ng elementong lason. Hindi tulad ng nakakagimbal na eksena at apoy na umaabot sa langit noong sumabog ang necromancer ng apoy na impyerno, nang sumabog ang necromancer ng elementong lason, walang anumang ingay. Nakita lamang itong naging isang ulap ng berdeng lason na bumalot sa isang lugar na mailawak na 0 kilometro. Tiningnan ni Lin Muyu ang saklaw ng lason na mabilis na lumalawak, nagbago ang kanyang ekspresyon, mabilis na tumakas. Ang pagsabog ng necromancer ng elemento ay hindi namimili ng kaaway o kakampi. Ayaw ni Lin Muyu na maging isang propesyonal na pinatay ng sarili niyang kasanayan. Mabuti na lang, mabilis niya itong napansin at nakatakas ng mas mabilis ng isang hakbang kaysa sa lason. May ilang mga kalansay na hindi kasing swerte, agad silang binalot ng lason, pagkatapos ay natunaw sa loob ng ulap na iyon. Napakalakas ng pinsala, ang talentong komprehensibong koneksyon ay walang silbi pa rin, walang pinagkaiba.
Naisip ni Lin Muyu na nakakatakot, ang dugo ng isang Diyos na nasa gitnang antas ay ganoon pala kalakas. Kung ikukumpara sa namuong dugo ng apoy na katawan, ang necromancer ng elementong lason ngayon ay hindi alam kung ilang beses pang mas malakas. Sa loob ng ulap ng berdeng lason, walang anumang tunog, nakakatakot ang katahimikan. Ang banal na apoy ng anghel ng banal na espiritu ay matagal ang binalot ng lason, ganap na natakpan. Isang segundo na ang lumipas. Pinatay ang anghel ng banal na espiritu. Karanasan positibo siyam 00 milyon. Nang lumabas ang panel ng impormasyon, napabuntong hininga si Lin Muyu. Sa wakas, namatay na rin ang anghel ng banal na espiritu, nakakuha ng kabuang 900 milyong karanasan. Kung pagbabatayan ang dami ng karanasang ito, tila pareho ang antas ng anghel ng banal na espiritu at ng haring demonyong apoy. Ang haring demonyong apoy ay hindi nagkakamali na isa sa mga pinakamahinang haring demonyo, katumbas lamang ng antas pseudo-Diyos. Marahil ay medyo mas malakas ng kaunti ang haring demonyong apoy, ngunit tiyak na limitado pa rin ang kanyang lakas. Muling nadagdagan ng malaki ang karanasan, mga mahigit 30% ng karanasan, katumbas ng pagpatay sa mahigit 20,000 ordinaryong halimaw na level 70. Ngunit ang bilang ng mga kalansay na nasawi ay lumampas na sa 3,000. Naramdaman ni Lin Muyu na nalugi siya. Kung magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na pupunta siya sa simbahan ng banal na doktrina upang humingi ng katarungan. Kung sino ang tama at kung sino ang mali ay hindi mahalaga, ang mahalaga ay kung kaninong kamao ang mas malaki. Ang katarungan ay nasa panig ng taong may mas malaking kamao. Sa mundo ng mga tao, sa simbahan ng banal na doktrina, isang estatwa ng anghel ang naglalabas ng kumikinang na liwanag. Nang magliwanag ang estatwa, nagulantang ang mga matataas na opisyal sa loob ng simbahan. Maraming tao ang pumunta rito. Alam nilang ang mga sundalo ng banal na simbahan ay nag-alay ng kanilang sarili, ipinatawag ang anghel ng banal na espiritu. Tiyak na nakaharap sila ng isang napakahirap na kalaban, kung hindi nila gagawin iyon. Agad na ipinasa ang utos, imbestigahan kung sino ang nag-aalay. Mabilis na lumabas ang resulta, 3 tao ang nag-alay. Isa sa kanila ay si Dlatni. Nang marinig ang balitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ang banal na anak ng simbahan ng banal na doktrina, ang susunod na henerasyon ng Papa, hindi inaasahang makakaranas siya ng hindi inaasahang pangyayari. Agad na naghanda ng ritual ng muling pagkabuhay ang simbahan ng banal na doktrina. Ang kaluluwa ni Dlatni ay binigyan ng marka, at maaari siyang mabuhay muli kahit namatay na. Habang sila'y abala, isang bahagi ng berdeng liwanag mula sa langit ang biglang bumagsak sa estatwa ng anghel. Ang estatwa ng anghel ay naging ganap na berde, pagkatapos ay bumagsak ng malakas. Lahat ng naroroon ay lubos na nagulat at natakot. Ang lason ng necromancer ng elementong lason ay naglakbay sa daanan ng oras at espasyo, bumagsak sa simbahan ng banal na doktrina, at sinira ang estatwa ng anghel. Sa orihinal, kahit pa namatay ang anghel ng banal na espiritu, hanggat naroon pa ang estatwa, maaari pa rin itong ipatawag muli pagkatapos ng ilang panahon. Ngunit ngayon, nasira na ang estatwa ng anghel, wala nang paraan upang muling ipatawag ang anghel ng banal na espiritu. Para sa simbahan ng banal na doktrina, ito ay isang pinsalang mahirap tiisin. Sa simbahan ng banal na doktrina, 2 lamang ang estatwa ng anghel. Sa malaking bulwagan, orihinal na may 2 estatwa ng anghel at isang estatwa ng Haring Diyos. Ngayon, isa sa mga estatwa ng anghel ay ganap ng bumagsak. Kung nais itong muling itayo, hindi alam kung ilang taon pa ang aabutin. Hindi alam ni Lin Muyu ang mga nangyari sa simbahan ng banal na doktrina. Isang necromancer ng elementong lason na ang buong katawan ay naglalabas ng berdeng liwanag ang umiikot sa kanyang harapan. Matapos sumabog, ang necromancer ng elementong lason ay bumalik sa katumbas nitong level. Ang ginamit ni Lin Muyu ay ang dugo ng makamandag na Diyos, isang Diyos na nasa gitnang antas. Sa loob ng dugo ay nakatago ang isang nakakatakot na lakas ng makamandag na Diyos. Ang anghel ng banal na espiritu ay natunaw na kanina pa at natunaw ng walang anumang bakas dahil sa napakalakas na lason mula sa pagsabog na iyon. Maging ang kanyang tunay na anyo, ang estatwa sa malayong simbahan ng banal na doktrina, ay sinira ng lason na sumunod sa daanan ng oras at espasyo. Tiningnan ni Lin Muyu ang necromancer ng elementong lason na patuloy pa ring umiikot, hindi maiwasang mapabuntong hininga sa lakas ng makamandag na Diyos. Isang patak ng dugo nito ay kayang pumatay ng isang pseudo-Diyos, ngunit ang makamandag na Diyos na ganoon kalakas ay pinatay pa rin ng iba. Ano nga ba talaga ang nangyari noong taong iyon? Natapos na ang malaking labanan. Ang dagat ng hanging kidlat ay mabilis ding nagsimulang bumawi. Matapos kolektahin ang kumpol ng damong dagat ng hanging kidlat at kunin ang damong dagat ng kidlat sa loob, nagpatuloy si Lin Muyu sa paglipad patungo sa kontinente ng hanging kidlat.
Ang pakikipagtagpo sa mga taong iyon ay isang hindi inaasahang pangyayari lamang. Para kay Lin Muyu, ito ay nag-antala lamang ng kaunting oras. Agad ding kinalimutan ni Lin Muyu ang pangyayaring ito. Sa sandaling ito, medyo binagalan na niya ang kanyang bilis. Habang lumilipad, ipinatawag ni Lin Muyu ang mga kalansay na mandirigmang berserker upang punan ang mga nasawing bilang. Ang makakapal na kidlat ay bumagsak kay Lin Muyu. Pagkatapos, sa tabi ng kidlat, ang hangin ay naging malamig din. Ang hangin ay parang mga talim, na kasama ng kulog at kidlat na patuloy na bumabagsak sa kanyang katawan. Malakas na hangin na parang mga kutsilyo, kidlat na parang mga espada. Ito ang pinagmulan ng pangalang dagat ng hangin kidlat. Ang balaraw ng buto ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag at patuloy na sumasabog at nagiging pira-piraso. Noong una, patuloy ding dinadagdagan ni Lin Muyu, ngunit pagkatapos noon ay hindi na niya ito pinansin pa. Tutal, marami pa siyang mga kasamang kalansay na tutulong at magbabahagi ng pinsala sa kanya, sapat na upang makatiis siya hanggang makarating sa kontinente ng hangin kidlat. Pagdating doon, ipapatawag niya muli ang general na necromancer upang simulan ang paggagamot. Ang sumunod na paglalakbay ay medyo naging maayos. 20 minuto ang lumipas, nalampasan na ni Lin Muyu ang dagat ng hangin kidlat, opisyal na nakapasok sa kontinente ng hangin kidlat. Huminto siya sa isang talampas sa tabi ng dalampasigan. Ang hangin at kulog ay nawala na. Ipinatawag niya ang lehiyon ng mga patay upang makapagsagawa ng paggagamot ang general na necromancer. Habang nagaganap iyon, pinagmasdan din ni Lin Muyu ang kontinente ng hangin kidlat. Kung iraranggo ang panganib ng mga lugar sa mababang antas, ang kontinente ng banal na dragon sa silangan ang pinakaligtas. Ang kontinente ng mailap na kagubatan sa timog at ang kontinente ng hangin kidlat sa hilaga ay halos magkapareho lang. Ang kontinente ng nahuhulog na bituin sa kanluran ang pinakamapanganib. Sa mga ito, ang kontinente ng banal na dragon ang pangunahing base ng mga tao. Ang bilang ng mga taong naninirahan dito ang pinakamarami. Ngunit sa kontinente ng hangin kidlat, ang bilang ng mga tao ay lubhang nabawasan. Sa halip, ang bilang ng mga demonyo at lahi ng dragon ay medyo mas marami. Sa panlabas, ang tatlong lahi ay tila ganoon pa rin, ngunit kapag nagkaharap sila, nagiging estado ito ng walang tigil na labanan hanggang kamatayan. Ilang taon ng ganito, hindi na mababago. Ang puot sa pagitan ng mga lahi ay nakatanim na ng malalim sa kanilang mga buto, halos imposible nang mabago. Nakita na ni Lin Muyu sa mga dokumento, at handa na siya para sa sunod-sunod na labanang darating. Inilabas niya ang mapa upang tingnan. Ang lugar kung nasaan siya ngayon ay mga 10,000 metro ang layo mula sa lambak ng libingan ng kidlat. Sa kanyang kasalukuyang bilis, aabutin ng hindi bababa sa 4 na oras bago siya makarating doon. Gayunpaman, iyon ay sa ilalim ng sitwasyon na walang anumang hahadlang sa daan. Kung gaano katagal talaga ang abutin, hindi niya masabi ng malinaw. Ang lehiyon ng mga patay ay ganap ng nakabawi, at pati na rin ang mga nasirang kalansay na mandirigmang berserker ay napunan na. Bahagyang kumilos ang anyo ni Lin Muyu, sumugod na parang kidlat patungo sa lambak ng libingan ng kidlat. Ngayon, ang tapang ni Lin Muyu ay higit na mas malaki kaysa noong kararating pa lamang niya sa mababang antas. Noon, kapag nakakaharap ng isang halimaw na nasa level 80 pataas, hindi sinasadyang urong muna si Lin Muyu. Kung talagang hindi maiiwasan, saka lamang siya lalaban. Ngunit ngayon, malinaw na naiintindihan ni Lin Muyu ang kanyang sariling lakas. Hanggat hindi siya makakatagpo ng isang abnormal na world-class boss tulad ng inang puno ng dambuhalang dahon, hindi siya natatakot sa iba pa. Sa mundo ng kalaliman, isang sakubos na haring demonyo ang yumuko ng mailubos na paggalang sa harap ng isa pang haring demonyo. Dakilang hari, si Lin Muyu ay talagang lumitaw na sa mababang antas. Isinalaysay niya kung paano niya nakilala si Lin Muyu, at hindi rin niya itinago ang katotohanang umatras siya bago pa man lumaban. Sa kanyang pananaw, ang hindi pakikipaglaban kay Lin Muyu at pagtakas upang iligtas ang kanyang buhay ay isang napaka-ordinaryong bagay. Para sa kanyang buhay, wala siyang pakialam sa tinatawag na mukha. Hindi siya sinisi ng haring demonyo, kundi ipinikit lamang ang kanyang mga mata na nagpapakita ng anyo ng pag-iisip. Si Lin Muyu ay nasa level 52 pa lamang ngunit nakarating na sa mababang antas. Noong huli mong makita si Lin Muyu ay nasa sentrong lugar ng mataas na antas. Mukhang nakilala na ni Lin Muyu ang taong iyon.
Tanging siya lamang ang may kakayahang dalhin si Lin Muyu sa mababang antas. Itinaas ng Succubus ang kanyang ulo, hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ng haring demonyo. Gayunpaman, tiyak na iyon ay isang pambihira at nakakatakot na nilalang. Alam niya na kahit ang haring demonyo ay walang kakayahang dalhin ang mga taong nasa mas mababang level kaysa 70 sa mababang antas. Umiti ang haring demonyo, may bahid ng kalokohan. Kung gayon, mukhang tiyak na ang taong iyon ang nakipagkasundo kay Lin Muyu noon. Ngunit kung ano ang kanilang pinagkasunduan ay walang kinalaman sa akin. Kung lumitaw na si Lin Muyu sa mababang antas, iyon ay isang magandang pagkakataon para sa atin. Ipaalam mo kay haring demonyong itim na langit na si Lin Muyu ay nakarating na sa mababang antas. Kung nais niyang patayin siya, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Kung nais niyang magpadala ng mga tao sa mababang antas, ituro mo sa kanila ang daan. Sigurado akong nag-iwan ka na ng marka sa katawan ni Lin Muyu, hindi ba? Agad na sumagot ang Succubus, nag-iwan na po. Bukod sa pagiging dalubhasa sa pang-aakit ng puso ng mga tao at pagkontrol sa kaluluwa, ang lahi ng Succubus ay may isa pang kakayahan, ang lihim na pag-iiwan ng marka. Ang level ng Succubus ay umabot na sa level 83, kaya't si Lin Muyu ay hindi kailanman matutuklasan na nag-iwan siya ng marka. Sinunod ng Succubus ang utos ng haring demonyo na hanapin si haring demonyong itim na langit. Matapos siyang umalis, umiti ng mapang-akit ang haring demonyo. Ang utos ng emperador ng demonyo, hindi ko maaaring hindi sundin. Ang mga dapat gawin ay kailangan pa ring gawin. Ngunit ang pagharap sa kamatayan, hayaan na lang natin iyon kay haring demonyong itim na langit. Ako ay manonood na lang. Sa kanyang pagtawa, ang apoy ng kalaliman sa palasyo ng haring demonyo ay patuloy na kumikislap na naglalabas ng kakaibang aura. Pagkapasok sa kontinente ng hanging kidlat, ang unang nakita ni Lin Muyu ay ang puno ng kidlat. Sa lupaing ito ng kontinente, may dalawang uri ng halaman na pinakakaraniwan, ang isa ay ang bulaklak ng hangin, at ang isa pa ay ang puno ng kidlat. Ang puno ng kidlat ay karaniwang umaakit ng kidlat, kaya't bawat puno ng kidlat ay paminsan-minsan ay tinatamaan ng kidlat. Bawat beses na tumanggap ng 1,000 tama ng kidlat, ang katawan ng puno ng kidlat ay tataas ng 1 sentimetro. Matapos tumanggap ng mahigit 1,000 tama ng kidlat, ang puno ng kidlat ay magiging isang materyal na antas platinum. Habang mas marami ang tama ng kidlat, mas maganda ang kalidad ng material. Matapos tumanggap ng 100,000 tama ng kidlat, ang mga natitirang puno ng kidlat ay mga materyal na antas maalamat na pamantayan. Matapos tumanggap ng 10 milyong tama ng kidlat, ang mga natitirang puno ng kidlat ay mga materyal na antas maalamat. Gayunpaman, ito ay isang alamat pa rin, walang sinuman ang nakakita nito. 10 milyong tama ng kidlat, ang pag-iisip pa lang dito ay nakakatakot na. Bagamat ang puno ng kidlat ay isang napakagandang materyal, ito rin ay isang napakapanganib na nilalang. Hindi ito isang ordinaryong puno, kundi isang halimaw na uri ng halaman. Bukod dito, karaniwan silang nabubuhay ng sama-sama. Kung hindi sila proprobokahin, ayos lang. Ngunit kung may gagawa nito, sila ay atake ng sama-sama. Ito ay napakatakot. Nakita ni Lin Muyu na ang buong kabundukang ito ay natatakpan ng mga puno ng kidlat, hindi mabilang ang dami. Personal niyang nakita ang isang malaking bilang ng kidlat na bumabagsak sa mga puno ng kidlat. Ang buong bundok ay nagliliwanag, nakakasilaw ang liwanag. Lumipad si Lin Muyu patawid, walang anumang intensyon na probokahin sila. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay ang lambak ng libingan ng kidlat. Biglang may ilang itim na tuldok na lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga itim na tuldok na iyon ay tumago sa tabing ng kidlat, sa isang iglap ay lumaki na sila. Mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Bahagyang kumipot ang mga mata ni Lin Muyu. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon dito. Gayunpaman, ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon na ito ay medyo kakaiba, tila sila ay patungo sa kanya. Nagtaka si Lin Muyu kung kailan pa siya natuklasan ng lahi ng dragon. 8 bapor pandigma ng lahi ng dragon ang agad na sumugod patungo kay Lin Muyu. Pagdating pa lang ni Lin Muyu sa lambak ng hanging kidlat, natuklasan na nila si Lin Muyu. Dahil sa napakatapang na aura ng lahi ng dragon sa katawan ni Lin Muyu, ang ganitong uri ng aura ay hindi kumukupas pagkatapos ng maraming taon, kundi patuloy na naipon. Ang aura ng lahi ng dragon sa katawan ni Lin Muyu ay napakakapal, na nagpapatunay na nakapatay na siya ng hindi bababa sa 10,000 miyembro ng lahi ng dragon o higit pa. Kaya't sa mata ng lahi ng dragon, si Lin Muyu ay parang isang apoy sa gitna ng madilim na gabi, madaling makilala. Medyo nagulat si Lin Muyu, ngunit matapos pag-isipang mabuti, naintindihan na rin niya ang dahilan. Noong una siyang pumasok sa walang hanggang larangan ng digmaan, nakapatay siya ng isang miyembro ng lahi ng dragon.
Noon, madali siyang matuklasan ng lahi ng dragon. Ngayon, kung iisipin, marahil dahil doon kaya't maaga na siyang sinusubaybayan ng lahi ng dragon. Agad na huminto si Lin Muyu, naghihintay sa kanilang pagdating. Ang 8 bapor pandigma ng lahi ng dragon ay hindi mukhang katulad ng dati. Ang hugis ng mga bapor pandigma ay mas maliit ng halos 1/4, mas mabilis, at tila mas malakas pa. Kung ang mga bapor pandigma ng lahi ng dragon na nakita niya dati ay nasa paunang antas, ngayon ay nasa mataas na antas na ito. Napakabilis ng mga bapor pandigma. Noong una niyang makita, mahigit 10,000 metro pa ang layo. Sa isang iglap, nalakbay na nila ang mahigit kalahati ng distansya. Napakabilis talaga, mas mabilis pa kaysa sa akin. Kinakalkula ni Lin Muyu sa kanyang isipan. Ang bilis ng mga bapor pandigmang ito ay mahigit 2,000 metro bawat segundo, higit na mas mabilis kaysa kay Lin Muyu. Kung ganito, maliban kung hindi na lumipad si Lin Muyu at bumaba sa lupa, kung hindi, hindi siya makakatakas. Nang ang distansya ay 3,000 metro na lamang, ang 8 bapor pandigma ng lahi ng dragon ay sabay-sabay na nagliwanag. 8 higanting haligi ng enerhiya ang mabilis na tumama kay Lin Muyu. Sinimulan nang i-activate ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ang kanilang formation. Ang mga kristal ng mahika ay kumikinang at lumilikha ng napakalakas na atake. Agad na nag-react si Lin Muyu, mabilis na kinontrol ang kanyang mga pakpak upang umiwas sa isang tabi. Ang 8 bapor pandigma ng lahi ng dragon na papalapit ay patuloy na naglulunsad ng atake. Nakakalungkot, si Lin Muyu ay napakaliksi, kaya't mahirap siyang tamaan. Ang orihinal na papel ng mga bapor pandigma ay hindi ang magdulot ng pinsala sa gumagalaw na target, ang pag-atake sa mga lungsod ang pangunahing papel nito. Kapag umaatake sa mga nakapirming target, mas malaki ang epekto ng mga bapor pandigma. Ngunit laban sa isang maliit at maliksi na target tulad ni Lin Muyu, ang paggamit nito ay parang paggamit ng kanyon para patayin ang lamok, tiyak na hindi ito tatama. Napakatalas ng ika-6 na pandama ni Lin Muyu. Ang kanyang lakas ng espiritu ay kumakalat sa labas, kaya't kaya niyang mahulaan ang mga atake. Mabilis niyang iniiwasan ang mga bugso ng atake, pagkatapos ay nagmamadaling lumipad palapit sa mga bapor pandigma. Itinaas niya ng kaunti ang kanyang daliri, ngunit pagkatapos ay ibinaba niya ito. Tiningnan ni Lin Muyu ang malaking bilang ng mga puno ng kidlat sa bundok sa ibaba. Kung sa sandaling ito ay bumagsak ang kanyang sumpa, marahil ay hindi mabilang na mga puno ng kidlat ang guguluhin siya. Bagamat hindi siya masyadong natatakot, may karanasan na si Lin Muyu, ang panggugulo sa mahihina ay maaaring magresulta sa paglabas ng malalakas. Kung sa huli ay magpapatawag pa siya ng isang world-class boss na puno ng kidlat, mas lalo pang magiging komplikado. Hindi maaaring gamitin ang sumpa, hindi rin maaaring gamitin ang pagsabog ng esensya ng lason. Ang mga kasanayan sa pag-atake sa grupo ay hindi angkop. Nag-isip sandali si Lin Muyu, biglang lumipad pataas, mabilis na umabot sa taas na 2,000 metro. Sinundan din ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon si Lin Muyu, sabay na lumipad pataas. Sa espasyo na mahigit 2,000 metro, bagamat hindi pa rin maaaring gamitin ang sumpa ng kahinaan at pagsabog ng esensya ng lason, ang mga bagay tulad ng pagsabog ng bangkay at ang aura ng necromancer ng elemento ay hindi naaapektuhan. Agad na inilabas ni Lin Muyu ang buong lehiyon ng mga patay at ang necromancer ng elemento. Ang necromancer ng apoy na impyerno ay hindi nakakaramdam ng sakit, kaya't pinalitan ito ng necromancer ng elementong lason. Sa isang iglap, sunod-sunod na mga aura ang lumitaw sa ilalim ng paa ng bawat kalansay. Matapos ang malaking aura, sunod-sunod na 10,000 kidlat ang bumagsak sa mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Lahat ng kulog ay sabay na bumagsak, ang lakas nito ay nakakatakot at kahanga-hanga. Tumama ito ng husto sa proteksyon ng mga bapor pandigma na nagresulta sa pagka-deform nito. Sunod-sunod na mga patong ng yelo ang nabuo sa labas ng mga bapor pandigma at biglang bumagal ang kanilang bilis. Hindi lamang iyon, ang lakas ng aura ay tumago sa proteksyon ng mga bapor pandigma at direktang nakaapekto sa mga sundalong lahi ng dragon sa loob. Ang aura na nakamamatay na lason ay nagdulot din ng katulad na sitwasyon. Mahigit 30,000 aura ng nakamamatay na lason ang pinagsama-sama, na nagdulot ng mahigit 300,000 puntos na pinsala bawat segundo sa mga sundalong lahi ng dragon. Ang puntong ito ay parang isang uri ng walang tigil na puwersa ng atake na may 300,000 puntos na bumabagsak sa kanila bawat segundo, kahit sino ay hindi ito makakayanan. Ang mga manggagamot sa mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ay nagsisimula ng desperadong gumamot. Patuloy na gumaganti ang mga bapor pandigma, ang mga kristal ng mahika ay gumagana ng husto, nagpapakawala ng malaking bilang ng mga atake. Agad na sumugod ang mga kalansay na mandirigmang berserker upang salubungin ang bugso ng ataking iyon. Halos lahat ng atake ay naiwasan nila,
iilan lamang na random na atake na hindi maiiwasan ang tumama sa kanila. Ang atake ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon ay hindi pa umabot sa antas na kayang agad na pabagsakin ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Ang talentong komprehensibong koneksyon ay maaaring magbahagi ng kanilang pinsala sa isa't isa. Ang mga mago at banal na mamamana ay umabante ng isang hakbang upang kumilos. Ang kanilang pagsali ay nagdulot ng maraming panganib sa proteksyon ng mga bapor pandigma ng lahi ng dragon. Sunod-sunod na mga sundalong lahi ng dragon ang sumugod mula sa gitna ng mga bapor pandigma. Alam din nilang hindi kayang harapin ng mga bapor pandigma ang mga kalansay, kaya't kailangan nilang kumilos ng personal. Hindi rin nila inaasahan na ang isang tao na tulad nito ay maaaring maging ganoon kalakas. Ang orihinal na plano ay patayin siya at paghati-hatian ang mga kayamanan, ngunit ngayon ay naging sila ang kinukubkob. Nakita ni Lin Muyu ang mga grupo ng sundalong lahi ng dragon na sumusugod. Lahat ng mga taong ito ay mga general na pandigma ng lahi ng dragon at lahat ay nasa itaas ng level 70. Ang level 70 ang pinakamababang level dito. Mahigit 1,000 general na pandigma ng lahi ng dragon ang sumugod mula sa gitna ng mga bapor pandigma na nagparamdam kay Lin Muyu na mayroong hindi tama. Kakaiba talaga, ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon na ito ay tila mayroong kakaiba. Nakipaglaban na si Lin Muyu sa mga general na pandigma ng lahi ng dragon at nakapatay na rin ng ilan. Lahat ng mga general na pandigma ng lahi ng dragon na iyon ay napakaliksi at tila mailiwanag pa sa kanilang mga mata. Ngunit ang mga general na pandigma ng lahi ng dragon sa harap niya ay mukhang napakawalang buhay, na parang mga puppet. Bukod dito, ang kanilang hitsura, taas, at baluti ay magkakamukha, maliban sa iba't ibang propesyon, hindi makahanap ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang tao sa kanila. Napakabilis ng pag-iisip ni Lin Muyu. Sa loob lamang ng 1 segundo, nasuri na niya ang lahat ng alaala na may kaugnayan sa lahi ng dragon. Noong una, ang mga miyembro ng lahi ng dragon na nakasalamuhan niya sa walang hanggang larangan ng digmaan sa mataas na antas ay lahat napakaliksi, at lahat sila ay mga nilalang na may sariling pag-iisip.